Kamusta ka kwentuhang kakaiba? Bago tayo magsimula, nais ko sana na humingi ng maliit na pabor mula sa'yo. Baka pwede mo kaming i-follow or i-subscribe para ma-hit namin ang aming goal na followers at subscribe. Makakatulong ito sa amin upang lalo pang ma-improve ang aming mga content. Para sa'yo, salamat. Simulan na natin. Sa baryo ng San Luisita, may isang paniniwala na hindi dapat binabaliwala. Huwag uuwi agad kapag ikaw ay galing sa lamay. Magpagpag muna dapat. May matandang kasabihan sa lugar, may mga kaluluwang sumasabay sa inyo, at kapag nadala mo sila pag-uwi, hindi na sila muli pang aalis. Subalit hindi naniwala sa gantong kasabihan si Kyle. Galing siya sa lamay ng kaibigan niyang si June. Mahaba ang naging gabi, dasal, iyakan, at mga kwentong hindi matapos-tapos. Paglabas niya ng lugar na pinaglagakan sa kaibigan, sinabihan siya ng kanyang tiyahin. Kyle, dumaan ka muna kahit saan ay wag muna dumiretso agad sa bahay. Magpagpag ka. Ngumiti lang siya sa tiyahin. Tita naman, pamahiin lang yan. At saka isa papagod at inaantok na ako, gusto ko nang makapagpahinga. Wika pa nito sa tiya. Sumakay siya ng motor at dumiretso ng uwi. Habang binabaybay niya ang madilim na kalsada, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may nakatingin sa kanya. Sa side mirror niya, may tila parang figura na nakaupo sa likod niya. Bigla ay napalingon siya. Ngunit wala siyang nakita. Pagod na talaga siguro ako, mukhang imagination ko lang. Bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa bahay, tahimik ang paligid. Binuksan niya ang ilaw at nagbihis at agad nahiga sa kanyang kama. Ngunit hindi siya makatulog. May naririnig siyang mahihinang yabag sa kanilang sala. Tuk, tuk, tuk. Parang may naglalakad. Mama, tawag niya. Walang sumagot. Bumangon siya at sinilip ang sala. Subalit walang tao. Pero bukas ang pintuan, kahit sigurado siyang isinara niya iyon pagdating niya. Dahan-dahan niya itong isinara. At pagbalik niya sa kwarto, napansin niya ang salamin sa may dingding. May bakas ng kamay nang hawakan niya ito. Malamig, basa, at siguraso siya na hindi kanya ito. Napaatras siya at doon niya nakita. Sa refleksyon ng salamin, may nakatayo sa likod niya. Isang lalaking maputla, nakasuot ng puting barong. Nakangiti, ngunit ang mga matay walang buhay. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, hindi siya makagalaw. Sumama ka sa akin. Bulong nito. Sumigaw si Kyle, ngunit walang lumabas na tunog. Kinabukasan, natagpuan siya ng pamilya niyang nakahandusay sa sahig. Wala nang buhay. Walang sugat, walang palatandaan ng palalaban. Ngunit sa kanyang mukha, ang mga mata dilat, bakas ang matinding takot. At sa salamin sa kanyang kwarto, may dalawang bakas ng kamay. Simula noon, wala nang nagtatangkang umuwi agad galing sa lamay. Dahil alam nila, ang hindi marunong magpagpag ay hindi umuuwi ng nag-iisa.